nais kong batiin, unang-una, siyempre, yung ating bagong mga halal na opisyal, pinangungunahan ni bagong president ng PCL, Councilor Alma Moreno Sali. At ako'y nasisiyahan at nagpapasalamat na ako'y inanyayahan ninyo. Pinuntahan po ako sa opisina ko sa Senado ng inyong president at nabanggit nga niya na magkakaroon ng komperensya ng lahat ng mga councilors, ng membro ng mga councilors league. Kung maaari lang, baka makapunta naman ako at makilala ko yung mga ibang konsehal at makaugnay ko kayong lahat. Dahil nga, ako nga ay chairman ng Committee on Local Government sa Senado. Kaya naman, ay tamang-tama, nung siya ay naging Pangulo, siya ay naging President ng PCL, sabi ko tamang-tama at may kaibigan ako na namumuno sa PCL dahil marami tayong kailangan gawin para sa local government. Ang aming ginagawa sa kasalukuyan ay tinitignan namin na mabuti ang local government code. Dahil alam naman natin na marami na tayong nakita. Nung ako'y naging gobernador, 9 na taon din yun, nakita ko kung ano yung mga pagkukulang ng local government code, ano ang mga dapat palitan. Dahil kung titignan natin, marami naman talagang dapat palitan at kailangan pag-aralan ulit ang ating local government code. Nagbago na ang ating mga populasyon, nagbago na ang distribution, nag-iba na, yung iba naging lungsod na, yung iba, yung probinsya naghahati, yung mga iba't ibang distrito naghahati rin. Kaya marami ng pagbabago, 20 taon na ang local government code. Kaya kailangan pag-aralan ulit. Ang aming ginagawa, kaya napakalaking pagkakataon para sa akin ito, na makaunday kayong lahat. Dahil kailangan namin marinig sa inyo ang inyong mga iniisip. Ano sa palagay ninyo ang mga dapat gawin para sa palitan ng local government code? At hindi lamang ang local government code, kung ano pa ang mga naiisip ninyo na dapat isabatas para makatulong sa ating mga kababayan, para makatulong sa ating mga local government officials. Alam ko naman na yung ira natin sa bawat LGU ay laging kulang. Kaya't lagi kaming naghahanap ng paraan para dagdagan ang ira ng bawat LGU. Wala pang palakpak dahil hindi pa namin nailusot eh. Kaya pagka nailusot na namin, saka tayo magpalakpakan. Pero yung una, sinasabi, simple lang, yung 30% yung allowance ng ira, kailangan itaas natin para mas malaki ang maging share ng LGU. Pinag-aralan namin ng mabuti ito kung paano gagawin para dagdagan ang pondo ng bawat LGU. Ang tinitignan namin ngayon ay lakihan yung tax base na pinagbabasihan ng IRA. Dahil ang nakalagay sa batas, nakalagay doon is may porsyento IRA, ang bawat LGU, porsyento ng gobyerno. Sa ngayon, ang sinasabi ng koleksyon, yun lamang sa taxation. Pero ang gobyerno, may koleksyon naman na hindi buwis. May koleksyon sila sa customs, may koleksyon sila sa kung ano-ano, ibang income generating na activities. At sinabi namin, dapat yan ang pagbabasihan ng ating magiging IRA share. At kung natuloy ang bagong kalkulasyon na aming ibibigay at ipopropose, may 92 billion, 90 plus billion additional ang magiging paghahatian, ang magiging pondong paghahatian ng ating mga local government units. Kung sakali, kaya kailangan ko ang tulong ng hindi lamang ang ating mga konsehal, kundi lahat ng local government officials na ikampanya natin ito. Dahil maliwanag na maliwanag, para sa akin, nakikita naman natin, bawat piso na pumupunta sa local government units ay nakikita naman natin kung saan pumupunta. At ito ay kinakailangan talaga ng tao. Alam naman natin, ng LGU, laging kulang ang pondo. Kaya po, ito ay tuloy-tuloy na ugnayan. At nabanggit nga ng ating chairman, meron kaming ginawang may project ang aking opisina kasama ang LOGODEF. Yung LOGODEF is the Local Government Development Foundation based in UP.
Sila ay gumagawa, dahan-dahan, nagpalaki ng palaki. Doon nga sa internet, yung inuuna yung mga e-university para makapag-training, nakakapag-training na sa lahat ng, nakakapag-training na sa internet lamang, hindi na kailangan bumiyahe. Kung hindi pwede maglakbay-aral, kahit papano, merong mapupuntahan ang ating local government officials kung ano yung sa kanyang pangailangan. Ito ay dadagdagan ng dadagdagan hanggang gagawin natin, ito ang magiging sistema na nasa internet na ibinabalita sa lahat ng iba't ibang local government units kung ano ang meron. Halimbawa, doon sa Ilocos Norte, pag tinignan ninyo ano ba yung Ilocos Norte, titignan ninyo, maglalagay kaming website, nandun lahat kung ano ang aming produkto, kung ano yung aming kailangan, kung ano ang pwede natin i-negosyo, kung ano yung pwedeng tourism na kapalit, etc. etc. Ito ay malaking bagay, hindi lamang pagtuturo, ngunit yung pag-ugnay. Ang mga sistemang ginagamit natin ngayon was instituted 20 years ago upon the passage of 4140, yung ating local government code. And because of that, we have these systems now. Those systems need to be re-examined. Kaya, kagaya ng sabi ko, magtulungan tayo. At sa tulungan na yan ay ipagandahin natin ang pagbigay ng serbisyo sa taong bayan. Kaya natin gawin ito basta tayo lagi nag-uusap, tayo lagi nagpukonsulta, at tayo lagi ay nakikipag-ugnay sa isa't isa. Nang sa ganun, lahat ng ating mga iniisip, kung ito ba ay maaaring ilagay sa batas, ay ating yan ang gagawin natin. Yan ang pangako ko sa inyo. Sa lahat ng pinaghihirapan ninyo na sa pagbigay ng serbisyo sa taong bayan, asahan po ninyo, meron kayong partner na kahit na ang titulo ko ngayon ay senador, ang puso ko ay nasa local government. Maraming salamat.